Welcome sa aking YouTube channel kung saan sinisilip natin ang madidilim na lihim sa likod ng ningning ng showbiz. Dito, tatalakayin natin ang mga krimeng yumanig sa mundo ng mga taniyag na personalidad mula sa mga misteryosong pagkawala hanggang sa mga kasong tinakpan ng kapangyarihan at pera. Sa bawat video, susuriin natin ang mga katotohanang pilit na itinago sa likod ng kamera. Kung mahilig kayo sa mga true crime stories na may halong misteryo at sikat na pangalan, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe para manatiling updated sa mga bagong kwento ng showbiz crimes at the untold truths. Ngayong patuloy ang pag-usbong ng mga bagong impormasyon tungkol sa kaso ni Yumen Long, balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Noong gabi ng ika-10 ng Setyembre taong 2025, sa loob ng isang marangyang penthouse sa isang high-end na complex sa Chaoyang District, Beijing, isang masiglang party ang nagaganap. 17 bisita ang dumalo at lahat ay mga pamilyar na mukha sa mundo ng Chinese entertainment. Walang sino man sa kanila ang nakaisip na makalipas lamang ang ilang oras, isa sa mga pinaka-promising actor ng kanilang henerasyon ang matatagpo ang wala ng buhay sa paanan ng gusali. Isang pangyayaring yumanig sa buong industriya. Si Yumen Long, 37 taong gulang na minahal ng publiko sa kanyang mga papel sa Eternal Love, 10 Miles of Peach Blossoms at Go Princess Go, ay pumanaw sa mga misteryosong pagkakataon noong madaling araw ng ika-11 ng Setyembre. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari sa gabing iyon? At bakit biglang napunta sa sentro ng mga hinala ang tinaguriang goddess of youth na si Irene Song? Ayon kay Jiang Weisheng, isang janitor sa residential complex, hinding-hindi niya malilimutan ang tagpong tumambad sa kanya bandang 6:30 ng umaga noong ika-11 ng Setyembre. Habang naglilinis siya malapit sa gusali number 7, napansin niya ang isang lalaking nakahandusay sa semento, walang galaw at napapalibutan ng dugo. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at agad na sinelyuhan ang lugar. Sa bulsa ng biktima, natagpuan ang kanyang ID card at doon nakumpirma na ang katawan ay kay Meng Long, isang kilalang aktor sa industriya ng aliwan sa China. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang balita at daan-daang reporters ang nagsidagsaan sa lugar upang subaybayan ang nangyari. Ngunit mula pa sa orang-oras ng investigasyon, may napansin agad ang mga investigador na kakaiba. Sa pader ng unang palapag, mga 1.5 metro mula sa lupa, may nakita silang mga gasgas na humigit kumulang 10 sentimetro ang haba at may malinaw na bakas ng mga daliri. At ang pintura ay nagasgasan na nag-iwan ng maliliit na piraso ng pintura sa ibaba. Ayon sa forensic expert na si Liming Chuan, kung ito ay kaso ng isang sinadyang pagtalon, natural na babagsak ang katawan ng tuwid dahil sa bigat ng gravity. Sa ganoong sitwasyon, karaniwan umanong nagiging reaksyon ng tao ang takpan ng ulo at hindi ang kumapit o kumayod pataas sa pader. Ang mga bakas na nakita, ayon sa kanya, ay tila tanda ng isang taong pinilit na kumapit habang bumabagsak o kaya na may itinulak pababa. Ngunit iyon pa lamang ang simula ng mga misteryo. Pagpasok ng investigation team sa apartment sa ika-5 palapag na tinukoy bilang pinanggalingan ng pagbagsak, natuklasan nila ang nakakaalarma at kakaibang detalye. Ang kurtina ng bintana ay may pahalang nahiwa na humigit kumulang 30 sentimetro ang haba. Malinis at matalim ang mga hiwa, dahilan upang maghinala mga otoridad na sinadya itong hiwain. Mas lalo pang nakadagdag sa kabiguan nilang maipaliwanag ang nakita dahil ang panlabas na bahagi ng kurtina ay halos walang alikabok na kabaligtaran ng ibang unit sa gusali na natakpan ng makapal na dumi dahil sa malamig na hangin ng taglagas sa Beijing. Ipinapahiwatig nito na kamakailan lamang ito ginamit o ginalaw. Maaaring pinutol at pagkatapos ay nilinis o bagong hiwa pa lamang. Ngunit ang pinakamalaking palaisipan ay ang natagpuan sa loob mismo ng bulsa ng biktima. Habang sinusuri ng mga investigador ang katawan, labis silang nagulat nang madiskubre nila ang 2 mamahaling relo ng Rolex. Isang Daytona na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 yuan at isang Submariner na tinatayang nasa 80,000 yuan ang halaga. Lubhang nakapagtataka ito dahil ayon sa mga nakakakilala kay Meng Long,
Simple lamang umano ang kanyang pamumuhay. Sa mga pampublikong okasyon, madalas lamang siyang nakasuot ng simpleng relo gaya ng mga sports watch na nagkakahalaga ng ilang daang yuan at hindi mga mamahaling gamit na tulad nito. Kinumpirma rin ng ina ni Menglong, si Li Qilan, ang pagiging simple ng pamumuhay ng kanyang anak. Ayon sa kanya, hindi raw kailanman nagkaroon ng ganoong mga relo ang kanyang anak at lahat ng kinikita nito ay ipinagkakatiwala sa kanya upang itabi. Dagdag pa niya, namuhay daw ang kanyang anak ng payak at mahinahon. Kaya't ang tanong ngayon, saan nga ba nanggaling ang dalawang mamahaling relo na iyon? Unti-unting lumitaw ang mga sagot ng magsagawa ng sariling pagsisiyasat ang mga netizen at online detectives. Sa kanilang paghahalughog, natuklasan nila ang ilang lumang post sa social media ni Joe Guangguang, isang screenwriter na nakarehistrong umuupa sa unit sa ikalimang palapag kung saan natagpuan ang mga kakaibang bakas. Noong 5 ng Enero 2025, nagpost si Joe ng larawan ng isang Rolex Daytona na may caption na Happy New Year's Gift. Makalipas ang ilang buwan, noong 18 ng Marso, nagbahagi naman siya ng larawan ng isang Submariner na may caption na A gift from a friend. Thank you for your kindness. At noong 20 ng Mayo, nagpost muli siya ng litrato kung saan magkasama ang dalawang relo at nakatag sa lokasyon na Chaoyang District. Ang pagkakatulad ay labis na kapansin-pansin. Ang dalawang relo sa mga larawan ni Joe ay eksaktong kapareho ng mga natagpuan mula sa bulsa ni Menglong. Ang mga pagkakatugmang ito ay nagdulot ng matinding pagdududa sa direksyon ng investigasyon. Ngunit kung kamangha-mangha na ang mga ebidensyang natagpuan sa lugar, mas ikinagulat ng lahat ang mga lumabas na resulta ng autopsy. Ayon sa isang eksklusibong impormasyong nakuha mula sa loob ng investigasyon, may ilang nakakabahalang detalye sa forensic report. Ang una ay ang kakaibang antas ng alkohol sa dugo ni Menglong. Natuklasan na ang konsentrasyon nito ay nasa 2.4 promille, 3 beses na mas mataas kaysa sa normal. Isa itong level na maaaring magdulot ng pagkalason. Subalit ayon sa mga saksi sa party, 2 o 3 baso lamang ng alak ang nainom ng aktor at malinaw pa raw ang kanyang pag-iisip nang umalis siya sa mesa bandang 11:00 ng gabi. Ayon kay Chen Xiaodong, matalik na kaibigan ni Menglong, sinabi raw nito sa kanya noon na palagi siyang maingat sa pagkain at inumin, hindi umiinom ng sobra at hindi rin nakikipagtalo sa kahit kanino. Dagdag pa niya, napakaingat daw talaga ni Menglong kaya mahirap paniwalaan na ganito ang nangyari. Ngunit higit pang lumalim ang mga tanong nang lumabas ang ikalawang detalye mula sa pagsusuri sa kanyang katawan. Sa pagsusuri ng laman ng tiyan ni Menglong, natuklasan ng mga eksperto ang presensya ng kakaibang sangkap na sa una ay hindi nila agad matukoy. Matapos ang masusing pagsusuri, napag-alaman nilang ito ay isang uri ng malakas na pampatulog. Isang kemikal na may kakayahang magpawala ng malay sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minuto. At ang dami ng natagpuang sangkap ay higit pa sa sapat upang tuluyang mawala ng malay ang isang adulto. Mas lalo pang nagdulot ng pag-aalala ang mga pasa na natagpuan sa leeg at balikat ng biktima. Hugis oval ang mga ito at tugma ang laki sa mga bakas ng kamay ng isang adulto. Ayon sa mga forensic expert, ang mga marka ay malinaw na palatandaan ng matinding pagpisil o pagpiga na naganap sa pagitan ng 30 minuto hanggang 2 oras bago siya pumanaw. Bukod pa rito, may nakita ring mga gasgas sa mga kamay at braso ni Menglong, malinaw na ebidensya ng kanyang pagpupumiglas. Isang desperadong pagtatangka upang lumaban bago ang huling sandali. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, natuklasan ng mga investigador ang bakas ng balat at dugo ng ibang tao. Isang napakahalagang pahiwatig na nagpapakita ng marahas na pagtatalo bago ang kanyang kamatayan. Ayon kay Dr. Wang Haiming, isang independent forensic specialist, ang lahat ng palatandaang ito ay salungat sa teorya na kusa niyang ginawa ito. Malinaw na isa itong kaso ng pagpatay na maingat na pinalabas na parang ibang pangyayari. Habang patuloy na nababalot ng misteryo ang publiko sa pagkamatay ni Menglong, unti-unting lumitaw sa mga usapan ang isang pangalan, Irene Song. Ayon sa mga ulat ng mga vlogger,
May 17 katao ang dumalo sa naturang party na nagsimula bandang 8:50 ng gabi noong ika-10 ng Setyembre at nagtapos ng 2:40 ng madaling araw kinabukasan. 8 sa kanila, kabirang si Irene ang ipinatawag ng mga otoridad para sa investigasyon. Upang maunawaan kung ano talaga ang nangyari, kailangang balikan natin ang mga pangyayari mula sa simula. Ang pagtitipon ay naganap sa penthouse ni screenwriter Zhu Guangguang at lahat ng bisita ay mga kilalang personalidad sa industriya ng entertainment sa China. Ayon sa mga impormante, hindi ito simpleng salo-salo kundi isang pagtitipon na may tiyak na layunin. Si Meng Long ay inimbitahan umano sa dahilan na tatalakayin nila ang isang bagong proyekto sa pelikula. Dumating siya sa oras, nakaitim na suit at simple ang bihis. Ikinuwento ng mga nakadalo na kalmado, magalang at magaan ang kanyang pagkikitungo sa lahat. Mula 8:15 hanggang bandang 10:30 ng gabi, tahimik na nagpatuloy ang gabi at nakaupo si Meng Long kasama ang ilang batang aktor, bahagya lamang umiinom ng pulang alak at kumakain ng magaan na pagkain. Isa sa mga saksi ang nagsabing sinabi raw nito sa kanya na kailangang mag-ingat siya sa kinakain at iniinom dahil naghahanda siya para sa bagong role. Hindi raw ito uminom ng marami at maayos ang kanyang pakiramdam buong gabi. Ngunit bandang 10:30 ng gabi, dumating si Irene Song. Nakasuot ng simpleng puting damit at may bahagyang make-up na nagbigay sa kanya ng inosente at banayad na anyo. Umupo si Irene malapit kay Meng Long at nagsimula silang mag-usap. Ayon sa ilang saksi, bandang 11:00 ng gabi ay inalok ni Irene si Meng Long ng isang baso ng whiskey. Sa una ay tumanggi raw ang aktor, ngunit matapos siyang ipilit ni Irene na sinabing iyon ay tanda lamang ng pasasalamat, napilitan daw siyang tanggapin ang inumin. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang maaaring maging pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Makalipas ang humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto, napansin ng mga taong malapit sa kanila na may kakaiba ng nangyayari. Nagsimulang magkalabo ang pananalita ni Meng Long, tila nahihilo siya at unti-unting nawawala ang kontrol sa kanyang katawan. Mula 11:30 ng gabi hanggang halos 2:40 ng madaling araw, halos hindi na siya nakita ng ibang mga bisita. Ayon sa ilang testigo, dinala raw siya sa isang pribadong silid upang makapagpahinga. Sa parehong oras, napansin din na parehong hindi nakikita si Irene Song at ang host ng party na si Zhu Guangguang. At nang tanungin si Irene ng isa sa mga bisita kung nasaan si Meng Long, sinabi raw niya na natutulog ito at mas mabuting hayaan muna siyang magpahinga. Maamo at tila may pag-aalala ang tono ng kanyang boses na parang isang kaibigang nagmamalasakit. Ngunit ang tunay na nangyari sa loob ng kwartong iyon ay nananatiling palaisipan. Sino nga ba si Irene Song? Ipinanganak noong 1993, siya ay tinaguri ang Goddess of Youth sa telebisyon ng China. Sa kanyang maamong mukha, malinaw na mga mata at maliit na pangangatawan, mabilis siyang sumikat sa mga palabas tulad ng Time Teaches Me to Love, Scarlet Heart, New Version at The Girl Who Sees Smells. Ang kanyang inosenteng imahe ay minahal ng milyon-milyong tagahanga. Ngunit sa likod ng kanyang malinis na reputasyon, lumaganap ang mga bulong-bulungan. Ayon sa mga akusasyon, hindi raw siya umangat sa industriya ng mag-isa. May mga nagsasabing ginamit niya ang impluwensya ng ilang makapangyarihang tao upang makapasok at manatili sa spotlight. Lumabas din sa mga ulat na matagal na niyang kakilala si Director Chong Ching-song mula pa noong siya ay 13 taong gulang. At higit na nagdulot ng interes sa mga investigador ang isang nakakagulat na koneksyon. Ang tirahan ni Irene ay matatagpuan din sa parehong complex kung saan natagpuan ang katawan ni Meng Long. Malapit din si Irene kay Zhu Guangguang, ang pangunahing suspect sa kaso. Matapos magsimulang magtanong ang mga netizen tungkol sa ugnayan nilang tatlo, mabilis niyang binura ang maraming litrato sa social media na nagpapakita ng koneksyon niya kina Director Chung at kay Zhu. Ngunit imbis na mawala ang hinala, mas lalo lamang itong lumakas. Marami ang naniniwala na kabilang siya sa mga taong iniimbestigahan ng mga otoridad.
Ang kanyang pananahimik, pati na rin ang kawalan ng pahayag mula sa kanyang management agency ay lalo lamang nagpalalim sa pagdududa ng publiko. Karaniwan, kapag nasasangkot sa kontrobersiya ang mga kilalang personalidad, agad silang nagbibigay ng paliwanag upang maprotektahan ang kanilang reputasyon. Ngunit ang tahimik na pagtugon ni Irene ay itinuring ng marami bilang isang kakaibang hakbang. Mas lumala pa ang sitwasyon nang lumabas ang mga ulat na nagkaroon ng sunog sa parehong gusali ilang araw matapos ang insidente. Dahil dito, lumitaw ang mga pangamba na maaaring sinadya ito upang sirain ang mga ebidensya. Naghihintay ngayon ang publiko sa magiging opisyal na resulta ng investigasyon sa biglaang pagkamatay ni Yu Menglong. Samantala, habang tumitindi ang presyon, nanatiling tahimik si Irene Song. Ngunit ang kanyang pananahimik ay may kapalit at ito ay mas lalong bumibigat araw-araw. Isa-isa nang nasuspende o ipinagliban ang kanyang mga proyekto sa pelikula. Maraming kumpanya ang agad na nagbura ng kontrata sa kanya bilang endorser at ilang streaming platforms pa ang nagtanggal ng mga palabas na kanyang pinagbibidahan. Ayon sa mga ulat, nagdaos ng emergency meeting ang kanyang studio kasama ang mga abogado ngunit walang malinaw na solusyon na nakita. Wala silang sapat na ebidensyang makakapagpatunay ng kanyang kawalang sala ngunit wala rin silang maaaring aminin. Isang malapit na source ang nagbahagi na nasa bingit na ng pagbagsak si Irene, halos hindi na siya kumakain at umiinom at tumatanggi na rin makipagkita kahit kanino. Dagdag pa ng source, ang tanging sinasabi raw ni Irene ay wala siyang ginagawang masama at tinatanong kung bakit ito nangyayari sa kanya. Habang si Irene ay nagkikibaka sa ilalim ng matinding presyon, ang screenwriter na si Zhu Guangguang na mas mabigat pa ang suspension sa kanya ay bigla namang naglaho sa publiko. Sinarado ng mga pulis ang kanyang apartment at ayon sa mga kapitbahay, huli siyang nakita noong 13 ng Setyembre. Kumalat ang mga chismis na tumakas na siya sa Beijing o posibleng nakalabas na ng bansa. Gayunpaman, tumanggi ang mga pulis na kumpirmahin o pabulaanan ang mga balitang ito. Batay sa mga natuklasang ebidensya at sa muling pagkakasalaysay ng mga pangyayari, wala pang opisyal na inaakusahan. Ngunit may isang bagay na malinaw para sa lahat. Hindi ito kusang loob na desisyon ni Menglong. Mula sa mga lumalabas na impormasyong tagas mula sa loob ng investigasyon, unti-unting nabuo ang isang madilim na larawan ng kanyang mga huling sandali. Ayon sa isang nagpakilalang saksi na di umano'y naroon sa party, matagal nang may plano sina Irene Song, Zhu Guangguang at Director Cheng Ching Song. Isang maingat na isinaayos na hakbang na layuning sirain ang loob ni Menglong at pilitin siyang sumunod sa kagustuhan ng ilang makapangyarihang tao sa industriya. Matagal nang kilala si Menglong bilang isang artistang tumatangging makisama sa mga hindi opisyal na patakaran ng show business. Sa halip na umasa sa impluwensya, pinili niyang umangat gamit lamang ang kanyang talento. Dahil dito, unti-unting nasarahan ang kanyang mga oportunidad at halos 3 taon siyang hindi nabigyan ng malalaking proyekto. Ngunit pagsapit ng 2025, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang karera. Katatapos lamang niya sa Night Journey, isang proyektong may halagang mahigit 2 billion yuan at naghahanda na siya para sa nalalapit na pagpapalabas ng Legend of Masters sa CCTV. Ang kanyang pagbabalik ay nakikitang magiging hudyat ng bagong yugto sa kanyang karera. Isa na posibleng maglagay sa kanya sa hanay ng mga nangungunang aktor sa China. Subalit ang pag-angat na ito ay tila nagbanta sa ilang matagal ng makapangyarihan sa industriya. Natakot umano ang ilan na ang tagumpay ni Menglong ay magiging inspirasyon sa iba pang artista upang suwayin ang mga nakatagong patakaran ng sistema. Batay sa mga paratang, buwan na raw nilang pinagpaplanuhan ang lahat. At ang layunin, hindi lamang patahimikin si Menglong, kundi gawing halimbawa. Gawin siyang paalala sa sinumang magtatangkang lumaban sa sistema. Sa plano, ginamit si Irene Song na may malinis na imahe at kilala bilang Goddess of Youth bilang kasangkapan dahil hindi siya madaling pagdudahan. Ayon sa ulat,
Si Irene raw ang naglagay ng pampatulog sa baso ni Menglong at nag-udyok sa kanya na inumin ito. Nang mawalan siya ng malay, sinasabing may makapangyarihang tao sa industriya na sinamantala ang sitwasyon sa paraang labis na nakapanlulumo. Nang magising si Menglong at mapagtanto ang nangyari, sinubukan umano niyang lumaban. Ayon sa mga forensic expert, ang mga pasa sa kanyang leeg ay palatandaan ng pagkikipagbuno. Nagpumiglas siya, ngunit dahil sa epekto ng gamot, hindi na niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa huli, upang maitago ang ginawa, pinalabas daw nilang aksidente ang lahat at itinulak siya mula sa ikalimang palapag. Doon nagtapos ang buhay ni Yu Menglong. Naiwan ang mga tanong at natabunan ng lihim ang katotohanan. Hanggang ngayon, nananatiling nakatago sa mga classified file ang buong detalye ng kaso at ang mga responsable ay posibleng malayang naglalakad pa rin. Ngunit isang bagay ang malinaw. Si Menglong ay isang taong piniling manatiling tapat sa sarili, isang simbolo ng tapang sa harap ng katiwalian sa industriya ng aliwan. Ang tanong ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Patuloy na lumalabas ang mga bagong impormasyon at ang buong mundo ay naghihintay ng hustisya, gaano man kataas ang posisyon o kalakas ang kapangyarihang kailangang harapin. At dito nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Patuloy pa rin ang paghahanap ng katotohanan at sana ay makamit ng lahat ng sangkot ang nararapat na hustisya. Kung umabot kayo sa part ng video na ito, maaari nyo bang i-comment kung anong oras nyo ito napanood at kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan umabot ang video na ito. I-comment na rin ang salitang Justice for Human Law at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang investigasyon at katotohanan. Manatiling nakatutok dahil patuloy naming ihahatid ang mga pinakabagong update sa misteryosong kaso ni Yu Menglong.